Siya na ba? Good afternoon po sa inyo lahat. Ang i-present ko po ay para sa miscellaneous detailing. Kung i-compare po natin ang structural detailing sa miscellaneous detailing, sa structural, ang nire-require lang na code ay OSHA. Pero sa miscellaneous, maraming codes na dapat i-consider. Ito ay mga sumusunod. Yung ADAAG, American Disabilities Act, Accessibility Act Guidelines. Ito, makikita natin ito sa halos na lahat ng state ng US. Kanina nga, maakyat ako, may nakita ko, yung railing, kung mapapansin yung railing, parang mali. Hindi siya nakahook. Under siya ng ADAAG yun. Dapat yung railing na yun, nakahook siya, di ba? Pansinin niyo po yung, yung railing doon. So, balasa si standard. yung ADA, American Disabilities Act, usually nakikita to sa, sa Texas. Makikita niyo sa plan, sa design drawing na nakalagay sa plan, ADA install. Then, meron tayong TAS, yung Texas Accessibility Standard, kung if job located at Texas. Then, meron din tayong NAAM, pang-high-rise, pang-stair tower, National Association of Architectural Metal Manufacturers. Meron din tayong ANSI, pares ng NAAM yan, American National Standard Institute. Meron tayong NFPA para sa National Fire Protection Association. Then, ito yung pinaka-matindi, si IBC. Mamaya explain ko bakit matindi itong si IBC. Si International Building Code. Ito, kilala natin lahat ito, si OSHA, Occupational Safety and Health Act Administration. Meron akong prepare na 4 na topic. Una, yung railing showing gauge tube per design drawing. Then, meron tayong burial rail and riser per IBC. Nag-prepare din ako ng difference of through ladder and side step per OSHA. At saka yung last, variation of riser per OSHA. Punta tayo dito sa unang topic natin, yung railing showing gauge tube at design drawing. Dito sa figure na to, ibinibigay, given ang mga material. Ang tanong dito, susundin ba natin to o magpo-proceed na tayo dito sa drawing, sa mga material na to? Itong 1 1/2 OD, tsaka yung TS 1 1 1/2 by 11 gauge steel post. Kung pupunta tayo sa OSHA, merong minimum load ng OSHA na concentrated load na pa-vertical tsaka yung pa-horizontal na ang anchoring shall be of such construction that completes the structure shall be capable of withstanding 200 pounds load. At sa taas, meron din yan. Magkaiba ang OSHA at saka yung sa TAS. Sa TAS, sa under Texas Department of Licensing and Regulations, yung handrail natin and guardrail to be able to withstand 250 pounds siya. Hindi siya 200. So, sabi kanina, dapat ba tayo mag-proceed dun kanina sa material na yon? Sa material na yan. Hindi. Ang sagot ko, hindi. Dapat ipaalam natin to sa mga LPM sa US na ang installing rails and supports shall stand at 200-pound minimum load applied at any point downward horizontally per OSHA 1910. Therefore, yung gauge tube are lesser strength than rolled shape. Then it may require larger diameter size. Para maging safe, mag-propose tayo ng 1 1/4 standard pipe. At kung titingnan mo sa calculation yan, base sa NAAM standard, mas safe tayo kung 1 1/4 ang gagamitin natin. Dito naman, nagtatanong ang design drawing. No? Ang sabi niya, projection as required by code. Then, meron din tayong clearance as required by code. Huwag natin basta-basta i-verify ito or i-RFI. Kasi, sabi ko nga kanina, 8 yata yung code na banggit ko, baka nandun yan. So, punta lang tayo sa specs ng job.
para malaman natin kung kung anong application niya. Huwag tayong mag-create ng drawings na hindi nagbabasa ng specs, ay ng RFI na hindi nagbabasa ng specs. Yung specs na niyan, baka nagko-comply sa NAAM, ADAAG, na may clearance na 1 1/2, or sa NFPA na may clearance na 2 1/4. So, ang dapat lang na i-verify na lang natin yung bracket. R&B ba, Wagner ba ang gagamitin, or Julius Blam? Yun lang ang dapat natin i-ano. Pero pwede nang i-verify yan sa erection. So, yun nga, yung NFPA, 2 1/4 minimum. Dito baka magulat tayo pagdating ng future sa job natin, may makikita tayong ganitong figure. Base sa 2010 updated mga 2010 yata in-update yung mga requirements na nabanggit ko kanina, na in harmonization with model building codes and industry standards. Through the update of the current ADAAG, the Access Board sought to reconcile differences and make its guideline more consistent with modern building codes and various industry standards to make compliance easier. The NFPA 72 National Fire Alarm Code is now referenced for nearly all alarm system technical requirements in the new ADAAG and the International Building Code. The 2003 and 2006 IBC edition include accessibility provisions that have been harmonized with new ADAAG. New guidelines also reduce the required extension to the handle of the bottom of stair run. The horizontal extension will no longer be required. This change will eliminate the hazard created when the horizontal extension of the handrails protrude into the circulation path, and new guidelines provide more flexibility than the current guidelines for handrail gripping surface shape and size. Yung round gripping surface is no longer the only acceptable shape. So, baka dun sa dating araw, mayroon na tayong ma-encounter na ganitong shape base sa new ADAAG, IBC, TAS, ADA guidelines. At dati, ang maximum na gripping ay 1 1/2. Pero base sa new ADAAG nga yan, yung IBC, TAS, ADA guidelines, acceptable na rin yung 2 inches maximum. So, next topic na pala tayo, barrier rail and riser per IBC. Dito mapapansin natin, ito binigay ng design, no? Binigay ng design. Kung mapapansin nyo, meron tayong 34 na riser with 7 and 1/16. Dito ko mapapaliwanag sa inyo kung bakit gaano kalupit si IBC. So, yun, 34 with 7 and 1/16 height of riser. Yung job na yun, nagko-comply sa NAAM. Kung titingnan natin yung NAAM, makikita natin 5 1/2 ang minimum, 7 1/2 yung maximum height, yung riser height, no? So, kung iisipin natin, acceptable na yung 7 and 1/16. Imagine 1/16 7 and 1/16 acceptable. Pero, ayon sa IBC, ang maximum na riser height is 7 inches. Hindi pinatawad ni IBC yung 1/16. So, anong ginawa? Nag-add ng number of riser para ma-meet lang yung code. Ito yun. Nag-email lang na LPM na sinabihan na mag-add nga ng riser para ma-meet yung code. So, from 7 and 1/16, na bago yung riser height natin na 6 and 13/16. 1/16 lang yung pinag-usapan natin. Sa ating Pilipino, ano ba naman yung 1/16 na yan? So, yun nga, nag-add tayo ng riser base sa sa code ng from 34 na riser, nag-add tayo ng 35 na equal spaces na, no? Ngayon, ang i-discuss ko ngayon ay barrier rail. Dito mapapansin din natin na mayroong naka-extend na barrier rail.
Mabilis ba ako? Barrier rail. Ay naka-extend ang guardrail. Pero, ba't ayaw? Kung titingnan natin yung architectural plan, mamaya, papakita ko sa inyo, itong extension ng guardrail, yung extension ng guardrail is not acceptable, it will cause obstruction, violates OSHA requirements. Kasi, kung titingnan natin yung architectural plan, makikita din natin dito, wala yung extension ang guardrail. Imagine natin kung i-extend natin yung barrier rail. May pinturon, may pinturito. Anong mangyayari? Hindi ba mahaharangan siya? So, sa Pilipinas naman, hindi pwedeng may pinturito, may pinturon. Bawal sa feng shui yata yun eh. Yung magkatapat yung ano, di ba? Sa atin, feng shui lang, okay na yun, di ba? So, yun nga, ang pinaka-the best na gawin dito, gumawa tayo ng layout, i-inform natin ng LPM, magdagdag tayo ng barrier rail to prevent access under stair. Ito yung barrier rail. Then, yung grab rail, pwede nating i-return dun sa barrier rail. And next topic, difference of through ladder and side step ladder. Anong pinag-iba ng through ladder at side step ladder? Ang through ladder, kung mapapansin nyo, nasa 3 feet 6 lang siya, no? So, ibig sabihin, yung top ng guardrail mula sa platform, magkapantay. Pero, ang side step ladder, nag-i-extend yan ng 6 inches minimum to 2 feet 0 maximum from top of railing ng platform. So, then meron tayong 4 inches na minimum para sa flare. Kung 20 feet ang height ng, o kaya 20 feet ang height ng ng ladder, nag-antab dito. Kailangan na siya ng cage. Para makasigurado tayo sa ating gawa, sundin lang natin yung IDS 5-5.10 sa paggawa ng ladder. Nandito na kasi lahat, ang information, liban na lang siguro sa size, pero kung maghahanap ka ng information para makapag-start ng ladder, nandito na lahat sa IDS standard na ginawa ng QA, QC. Para mabilis na tayo, nasa variation of pricer per OSHA na po tayo. Itong next topic ko. Ito ho, pinapakita rin, per design din ho ito. Kung mapapansin nyo, pansinin nyo po, meron siya, per design, binigay yung 13 riser, 12 riser, 13 riser, 12 riser. So, ang detailer, ginawa niya, sinunod niya. Nakita nyo? 13 riser mula, 13 riser, 12 riser, 13 riser, 12 riser. Pero tingin ko hindi nabasa yung yung sa specification, kaya hindi niya alam kung saan magre-record yung code. Kung papasinin natin itong isang flight, meron siyang 13-16 na difference. Per National Association of Architectural Manufacturer or NAAM, ang required dyan is 316. Dito naman, nagkaroon ng difference ng 1116. Binabiolate niya ang OSHA at saka NAAM. 38 per NAAM, 1/4 per OSHA. Dito, binabiolate na naman niya si IBC. So, kung titignan natin yung NAAM, within any one flight, there shall be no variation exceeding 316. Yung pong sa one flight po yun, Pero, pagdating kung i-consider natin lahat ng all flight, the tolerance between the largest and smaller threads
or the largest and the smallest riser shall not exceed to 3/8. Pero pagdating natin sa OSHA, ang nare-required lang is 1/4, nawawala yung 3/8. Ang pagkaalam ko sa 3/8 na dating nakagawian natin, pang ano yun, pang industrial, hindi siya pang commercial. So, tulad, yung sa NAAM, may maximum na 7.5, dapat acceptable na yun, pero kay IBC, hindi pumapayag lagi yan. Laging gusto niya 7 inches. So, para lang makasiguro tayo, masigurado natin gawa natin, eto, may sample din ang QA, QC na ginawa sa IDS standard na ginawa ng QA, QC. Gawin natin, i-distribute na lang natin yung riser na equally divided para ang problema na lang natin, yung susunod na flight, kung nagbabiolate siya, base dun sa OSHA na 1/4 sa NAAM na 3/8. Ay, tama, 3/8. So, wala na po kung may dadagdag. Basta tanda na lang po natin na kahit na na-approve ng drawings na-approve ang drawings, huwag natin kakalimutan ng responsibilidad natin. Ang isa sa responsibilidad natin is yung awareness sa code. So, kahit na na-approve ang drawing natin, kailangan yung responsibility natin to provide drawings that comply with the requirements of the building and other codes and regulation. At natatandaan ko, nung nag-meeting tayo, per Jim's Law statement, in 1 hour of our management meeting, we should never violate OSHA, no matter who advise us to do so. We need to inform fabricator to let the EOR know of the violation request. With that po, maraming salamat po.